Paano kung ang pinakamabisang magagawa mo para makaimpluwensya o makatulong sa isang tao ay hindi ang magbigay agad ng payo kundi ang simpleng manatili lang sa tabi nila? Nako, grabe napakalaking shift niyan sa nakasanayan nating mindset eh. Lalo na kung titingnan natin kung paano tumatakbo ang mundo ngayon, di ba? Sanay tayo na kapag may problema, kailangan may mabilisang solusyon agad-agad. Oo, at hindi lang mabilisan. Sa mundo natin ngayon, parang nahuhumaling tayo sa visibility tsaka sa skill. Kapag mas maraming nakakakita sa ginagawa natin, kapag mas malawak ang reach sa social media, iniisip natin na mas epektibo tayo. Correct. Napagkakamalan kasi natin na yung atensyon at mga likes ay katumbas ng tunay na tiwala. Mismo. Pero eto ang isang matinding realisasyon na nahukay natin sa malalimang pagsusuri natin ngayon. Ang mga madla, madali silang mapahanga sa isang iglap. Pero ang tunay na community, ang totoong tiwala, nakukumbinsi lang yan sa paglipas ng mahabang panahon. Kasi yung atensyon mabilis makuha niyan, pero napakadali ring mawala. Kung susuriin natin yung mga kilusan o kahit yung mga personal na relasyon natin, madalas tayong naliligaw kasi masyado tayong nagmamadaling magsalita. Gustong mag-lecture agad, no? Oo, parang gusto nating mag-launch ng mga inisyatibo bago pa man tayo tuluyang lumapit at makipagbagay dun sa mga taong gusto nating tulungan. Naghahanap tayo ng resulta bago pa tayo magtanim ng malalim na ugat. Kaya para sa usapin natin today, hihimayin natin ng isang napakagandang text na pinamagatang Presence as Ministry. Ang mission natin dito ay intindihin kung bakit ang simpleng presensya o yung pagpapakita at pananatili ang pinakamatitibay na pundasyon ng impluensya. Napakahalagang topic nito para sa lahat, hindi lang sa mga nasa organisasyon. Oo, para sa iyo na nakikinig, isipin mo yung sarili mong circle of friends. Sino ba ang mas pinagkakatiwalaan mo? Yung kaibigang nagme-message lang kapag may malaki kang krisis tapos magbibigay ng unsolicited advice at biglang mawawala kapag hindi mo sinunod? O yung kaibigang tahimik na pumupunta sa bahay mo walang dalang sagot sa mga problema mo pero handang umupo kasama mo sa sala habang umiiyak ka? Ang ganda nung analogy na iyon. Kasi kung titingnan natin ang sikolohiya sa likod niyan, sumasalungat ito sa natural na instingto natin na maging produktibo. Mas madali kasing mag-perform kaysa ang tunay na maging present. Teka, paano yung sinasabi sa text tungkol sa theological na pundasyon nito? Yung sa incarnation? Oo. Yung konsepto ng pagkakatawang tao. Sa pananaw kasi ng Kristyanismo, hindi inayos ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pag-a-announce ng mga solusyon mula sa malayo. Ayon sa text, ang salita ay naging laman. Pumasok ang Diyos sa mundo ng alikabok, sa gutom, pighati at matinding tensyon. Pinili niyang tumira kasama natin doon mismo sa gitna ng gulo. So, ibig sabihin, ang presensya ay hindi lang basta isang soft skill na ginagamit kapag tapos na yung tinatawag nating totoong trabaho. Ito mismo yung trabaho. At diyan bumabagsak ang maraming gustong tumulong. Naiisip nila na ang pananatili ay parang alternatibo lang kapag wala kang budget para sa isang malaking proyekto. Parang plan B lang, ganun? Oo, parang ganon. Pero ang totoo, yung pagpapakita ng walang halong pag-iinarte, ang tawag dito sa text ay ordinary faithfulness. Ito ang mismong nagbibigay ng kredibilidad sa anumang sasabihin mo mamaya. Bago tanggapin ang isang komunidad ng pangaral mo, titignan muna nila kung handa kang mabuhay kasama nila araw-araw. Alam mo, nag-iisip ako, bakit ba mas madaling mag-organize ng isang napakalaking feeding program kesa sa tahimik na makipag-usap sa isang taong naghihirap ng walang kamera? Sa tingin ko kasi kapag may malaking event, hawak natin ang kontrol. Ni sistema kasi, di ba? Oo, tayo ang nagtakda ng oras, tayo ang gumawa ng programa, at kapag tapos na, pwede na tayong umuwi at sabihing, okay, nakatulong na ako. Nakakakuha tayo ng parang dopamine hit na mabuti akong tao. Pero sa personal na presensya, nawawala yung kontrol natin. Hinihingi nito yung sarili nating emosyon, hinihingi nito ang pasensya natin na minsan mauubos talaga. Napakalaking pagkakaiba niyan. At yan ang tinatawag sa text na panganib ng performance.
Madalas kasi ginagawa natin ang pagtulong para tayo ang mapansin o para may mapakitang pruweba na gumagalaw tayo. Nakakalungkot isipin iyon. Lumilika kasi ito ng ilusyon na abala tayo at epektibo, pero ang totoo, napakalayo ng loob natin doon sa mga taong nasa harapan natin. At alam mo, ah, napapansin ng mga tao yan. Nararamdaman nila kung ang isang tao ay nandoon dahil nagmamalasakit talaga o nandoon lang para may maipost. Sawang-sawa ng marami sa mga institusyong biglang sumusulpot kapag may kamera pero naglalaho kapag kailangan na ng pangmatagalang pananagutan. Kung ganon, hindi pala sapat na lumapit ka lang dahil may mga paglapit na sa halip na makatulong, nakakasakal pa nga. At ito yung nagdadala sa atin sa isang napakalaking distinction na binanggit sa text natin, yung pagkakaiba ng presensya at ng panghihimasok o intrusion. Oo, sobrang magkaiba yan. Pareho silang lumapit, pareho silang nasa kwarto, pero sobrang magkaiba yung epekto. Paano mo ba ipapaliwanag yun? Kung titingnan mo, mula sa malayo, pareho naman silang mukhang nag-aalala. Pero sa dynamics ng dalawang ito, nagkakatalo sa usapin ng espasyo at kapangyarihan. Ang tunay na presensya ay nagsasabing, nandito ako, handa kung kailangan mo ako. Nagbibigay ito ng kalayaan sa tao na lumapit sa sarili nilang oras. So hindi siya namimilit. Hindi talaga. Ang panghihimasok naman, pumapasok yan na may dalang demande. Parang, nandito ako para tulungan ka, kaya't dapat mo akong pakinggan at tanggapin. Ang presensya ay gumagalang sa boundaries, pero ang panghihimasok binabangga ito. Kasi pakiramdam nila, ang pagdadala ng solusyon ay nagbibigay sa kanila ng VIP access sa buhay mo. Grabe yun. Para bang sinasabi nila na dahil may dala silang tulong, may utang na loob ka na sa kanila. At kailangan mong isuko yung autonomy mo. Mismo. At tingnan natin kung paano ito ginawa ni Jesus based sa mga halimbawang ibinigay sa text. Nang makita niya si Zaccheo na isang kinamumuhiyang maniningil ng buwis, hindi niya ito ginawang estadistika o parang tagumpay para sa ministeryo niya. Nakita niya si Zaccheo bilang isang buong tao. Tinawag niya sa pangalan tapos nakipagkainan pa sa bahay niya, di ba? Walang prerequisite na pagbabago-bago siya lumapit. O dun sa kwento ng babae sa balon. Bago pa man niya inungkat yung mga komplikadong issue sa buhay ng babae, inuna muna niya ang dignidad nito. Humingi siya ng may inom at nakipag-usap ng may buong paggalang. Hindi niya ginamit ang kahinaan nila para ipahiya sila. Ginamit niya ang katotohanan para magbigay ng lunas. Ang ganda nung sinabi mo na hindi niya sila ginawang estadistika o tagumpay. Kasi sa modernong panahon, ito yung tinatawag sa text na extraction. Nangyayari ito kapag nakikita natin ang pighati ng ibang tao at ang unang pumapasok sa isip natin ay, magandang illustration ito para sa sermon ko o magandang content ito para sa social media. Kinukuha natin yung kwento nila para magamit natin . Oo na, ang bigat isipin na imbes na samahan natin sila sa sakit, ginagawa natin silang props para patunayan na epektibo tayong mga saviors. Nilalabag noon ang dignidad ng tao. Hindi natin dapat ginagawang proyekto ang ating kapwa. Dahil kapag ginawa natin silang proyekto, nawawala yung pagiging kapantay natin sa kanila. Nakakalimutan natin na ang tunay na paglilingkod ay walang hinihinging kapalit na ownership. Hindi ibig sabihin na natulungan mo sila pag mamay-ari mo na ang kwento ng pagbangon nila. Pero teka, ilagay natin ito sa mas personal na sitwasyon para sa nakikinig sa atin ngayon. Paano kung may kaibigan o kapamilya ka na nakikita mong sinisira na ang buhay niya? Baka nalululong sa masamang bisyo o nasa isang toxic na relasyon. Hindi ba natural na maging rescuer tayo? Yung tipong kailangan ko siyang piliting na makinig bago pa mahuli ang lahat? Bakit ba mali ang ganitong diskarte? Natural na maramdaman yan kasi nga nagmamahal tayo at natatakot tayo para sa kanila. Pero kung susundan natin ng malalim na wisdom ng text, ang pagiging agresibong rescuer ay madalas na nagdudulot lang ng resistance. Mas pinapaboran ng text ang pagiging accompanier o kasama. Bakit mas maganda yung pagiging kasama lang?
Dahil kung titingnan sa theological na anggulo, kahit ang Diyos ay hindi namimilit. Siya ay nag-aanya, kumakatok siya pero hindi niya sinisira ang pinto para makapasok. So rumerespeto siya sa desisyon ng tao. Gaano man ito kasakit panoorin. Oo, kasi ang pag-ibig na pinilit ay hindi pag-ibig, isa itong manipulasyon. Sa psychological na aspeto, kapag pinilit mong iligtas ang isang tao nang hindi sila handa, tatanggapin lang nila ang tulong mo habang nakikita ka. Pero sa sandaling tumalikod ka, babalik sila sa dati kasi hindi galing sa kanila ang desisyon. Makes sense talaga. Ang layunin natin bilang accompanier ay gawing ligtas ang espasyo. Nandyan tayo, nagbibigay ng suporta at liwanag hanggang sa sila mismo ang makaramdam na ligtas na silang piliin ang pagbabago. Hindi tayo naging kulungan na pumilit sa kanila, naging sandalan tayo noong handa na sila. Kaya pala. Nakaka-relax din isipin iyon kasi hindi pala natin pasan ang mundo para baguhin ng mga tao. Ang kailangan lang natin ay maging nandoon. Ngayon, ang tanong ay saan? Saan ba nangyayari itong klase ng presensya? Kasi kung hindi tayo gagawa ng malalaking event at hindi tayo manghihimasok, saan tayo magsisimula? Sagot ng text natin, sa mga ordinaryong lugar, sa ordinaryong geography. Napakaganda niyang konsepto na yan. Gusto kong tag-usapan ito kasi madalas nahahati yung isip natin sa tinatawag na sacred-secular divide. Ito yung maling paniniwala na may mga lugar na banal at may mga lugar na para lang sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Oo, parang bang may suot tayong spiritual uniform. Susuotin natin tuwing linggo sa loob ng simbahan kasi naroon doon ang misyon. Pero pagdating ng Lunes sa opisina o sa palengke, huhubarin na natin kasi secular na mundo na iyon. Pero sinisira ng text na ito yung ideyang yan. Ang sabi ng sources natin, ang totoong mukha ng sangkatauhan ay nasa mga karaniwang lugar, sa mga kalsada, sa mga palengke, sa mga waiting areas. Isipin mo ang sikolohiya ng mga lugar na yon. Sa kalsada, nagmamadali ang lahat. Walang gustong huminto. Kaya ang simpleng pagpansin sa isang tao na nakaupo sa gilid o ang pagtulong sa isang taong hirap tumawid, nagiging isang pambihirang patunay na yon ng pag-ibig. Totoo yan, lalo na sa mga palengke, no? O sa palengke o sa merkado, ang halaga ng tao ay madalas nasusukat lang. Sa transaksyon, kung ano ang pera mong dala o anong serbisyong maibibigay mo. Kaya kapag nagpakita ka doon ng simpleng dignidad at katapatan na hindi nakadepende sa kung magkano ang kikitain mo, nagiging radical yon. May isang halimbawa na binigay sa text natin tungkol sa mga transit points tulad ng terminal ng bus o mga pila sa ospital. Kung tutuusin, bakit nga ba tayo mas vulnerable sa mga lugar na ito? Dahil wala tayong control doon eh. Nakapila tayo, naghihintay ng tawag, naghihintay umandarang sasakyan, puno tayo ng anxiety. At may kinuwento sa text tungkol sa isang grupo ng volunteers na atasang pumunta sa isang napakaabalang transit corridor. Ang ganda nung diskarte nila. Hindi sila dumating na may dalang manalaking tarpaulin o speaker para mag-lecture sa mga taong nagmamadali. Dahil kung ginawa nila yon, panghihimasok na ang tawag doon. Alam mo kung ano yung ginawa lang ng mga volunteers na ito? Ano lang ang anong ginawa nila? Bumalik lang sila linggo-linggo, nakatayo lang sila doon, bumabati sa mga security guard, numingiti sa mga nagtitinda, nag-aalok ng tulong, magbuhat ng gamit kapag kailangan. Napakasimple at walang hinihinging kapalit. Tapos, ano ang naging resulta noon pagkalipas ng ilang buwan? Yung mga gwardyang dati ay nagdududa sa kanila, kusa nang lumalapit. Yung mga nagtitinda na laging mukhang pagod, nagkukwento na ng mga personal nilang problema at humihingi na ng panalangin. Wow, bakit nagbago ang hihip ng hangin? Dahil napatunayan ng mga volunteers na hindi sila mawawala. Ligtas silang kausapin. At ito yung nagdadala sa atin sa isa sa pinakamalakas na linya mula sa lahat ng binasa natin for today. Sabi sa text, trust grows in the soil of repetition. Ang tiwala daw ay tumutubo sa lupa ng pag-ulit.
Ang ganda ng metaphor ng lupa kasi ang lupa, hindi naman yan malinis, marumi, minsan maputik at kailangan ng mahabang panahon para may tumubo dyan. Napakatotoo niyan. Kapag iniisip natin ang mga taong nakaranas ng matinding hirap o trauma, nagkakaroon sila ng hypervigilance. Laging naka-on ang depensa nila, sinusubukan kanilang itulak papalayo para makita kung susuko ka ba at iiwan mo sila tulad ng ginawa ng iba. Tinetest ka nila, kumbaga. Eksakto. Hindi sila maniniwala sa unang araw na mag-alok ka ng tulong. Pero kapag nakita nilang paulit-ulit kang bumabalik, kahit na mainit ang ulo nila, kahit na wala nang pumapalakpak sa ginagawa mo doon, nabubuwag ang pader nila. Ang presensya mo ang lumilikha ng ebidensya na hindi mo sila pababayaan. At kapag naipundar na ang tiwalang iyan, lahat nagbabago. 'Di ba? Yung inaalok mong panalangin o tulong ay nagiging totoong regalo na para sa kanila. Hindi na isang nakakailang na ritual na kailangan nilang pagtiisan. Nagiging biyaya yung payo mo. Imbes na maramdaman nilang kinokontrol mo ang buhay nila. May isang imahe pa mula sa text na nag-stick talaga sa akin. Ang presensya daw natin ay parang isang lantern in the window, isang parol na nakasindi sa bintana ng isang bahay. Isang napakagandang paglalarawan yan ng tahimik pero makapangyarihang pag-asa. Iimaginin mo na naglalakad ka sa isang nayon sa kalagitnaan ng gabi. Madilim, malamig at hindi mo kabisado ang daan. Pero sa di ka nayuan, may nakita kang isang bintana na may nakasinding parol. Ang parol na yon, hindi siya tumatakbo palabas para hilahin ka papasok sa bahay. Hindi nito ipinipilit ang init sa iyo. Nakasindi lang siya doon. Pero ang laking bagay nung nakasindi lang siya kasi nagbibigay iyon ng katiyakan, di ba? Kung napapagod ka na o natatakot kang maligaw, alam mong may isang lugar na gising at handang tumanggap sa iyo kapag kumatok ka. Ang tapat na presensya pala ay parang ganun. Hindi tayo kailangang maging tagapagligtas na nagsosolve ng lahat ng problema. Minsan kailangan lang nating manatiling nakasindi. Maging anchor point lang, kumbaga. Pero alam naman natin na sa practical na aspekto, hindi ito madali. Oo, hindi talaga. Para sa'yo na nakikinig, baka ramdam mo yung bigat nito. Sa mundong hinihingan tayo lagi ng KPIs, ng return on investment, ng mabilisang likes o patunay na may narating ang mga ginagawa natin, hindi ba nakakakaba at nakaka-anxious yung maghintay lang? Pakiramdam ba natin kapag nananatili lang tayo sa tabi ng isang tao nang walang malinaw na solusyon nagsasayang tayo ng oras? At diyan nagbibigay ng magandang reframing ang text natin. Ang paghihintay sa ganitong konteksto ay hindi pagiging pasibo. Hindi ito katamaran o pag-upo lang sa gilid ng walang ginagawa. Ito ay isang aktibong tiwala. Aktibo tayong nagtitiwala na may prosesong nangyayari sa puso ng tao kahit hindi pa natin nakikita ang mamahuling resulta. Parang pinapaubaya natin yung resulta sa oras, no? Oo, ang patuloy mong pagbabalik sa isang kaibigang paulit-ulit na nagkakamali, ang palagyang pag-intindi sa kanila, hindi iyon nasasayang na oras. Yun ang mismong gawain. Itinuturo nito sa atin ang humility, na tayo ay mga saksi lamang sa proseso nila at hindi tayo ang bidang ng kwento. Nakakagaan ng loob yan. So kung ibubuod natin itong napakalalim na usapan natin ngayon, ang pinakamahalagang takeaway natin na ito, piliin natin ang presensya bago ang performance. Piliin natin ang tahimik na kalapitan bago tayo mangaral. At ang tunay na pagmamahal pala, marunong gumalang sa espasyo at marunong maghintay. Tama, at maaari mo itong simulan sa sarili mong tahanan. Sa iyo na nakikinig sa asawa mong baka hindi makapagsalita tungkol sa stress niya sa trabaho, huwag mo munang bigyan ng advice, samahan mo muna. Sa mga kaopisina mong madalas mabaliwala o sa mga anak mo na dumadaan sa face na mahirap intindihin, maging parol ka lang na nakasindi sa bintana para sa kanila. Alam mo, bago tayo matapos, mayroong akong gustong iwan sa iyo. Isang huling pagninilay mula pa rin sa ating sources na pag-isipan mo sanang mabuti. Nabanggit sa text ang tungkol sa muling pagkakabuhay ni Kristo. Ay oo, nabasa ko iyon. Ang lalim niyan.
Kung naghahanap tayo mang pinakamatinding patunay ng tagumpay at presensya, eto na yon, ang pananaig niya laban sa kamatayan. Pero may isang napakalalim na detalye doon. Nang muli siyang mabuhay, dala na niya ang pinakamataas na kaluwalhatian. Pwede sana niyang burahin lahat ng marka ng pinagdaanan niya, di ba? Pero hindi niya ginawa. Di Pinili niyang panatilihin ang kanyang mga peklat. Nandoon pa rin ang butas sa kanyang mga kamay at ang sugat sa kanyang tagiliran. Bakit? Dahil ang kanyang kaluwalhatian ay hindi nagbura sa mga marka ng paghirap niya kasama natin. Salip, ang mga peklat na iyon ay naging walang hanggang ebidensya ng kanyang presensya. Ang bigat noon, hindi naging depekto ang sugat, naging patunay pa nga. Kaya para sa iyo na nakikinig, kapag pinili mong ibigay ang tunay na presensya mo sa buhay ng ibang tao, kapag sinamahan mo sila sa gitna ng kanilang dusa, kalituhan at makigat na pasarin, mag-iiwan ito ng marka sa iyo. Mapapagod ka, mahihirapan ka at baka minsan masasaktan ka rin sa proseso ng pag-intindi sa kanila. Pero alalahanin mo ito, ang mga piklat na makukuha mo sa iyong pagtitiyaga at pananatili ay hindi senyales na ikaw ay nabigo o nagsayang ng oras. Ito ay mga hindi mabuburang marka na ikaw ay tunay at totoong nagmamahal. Wow, isang napakagandang paradigm shift. Hindi natin kailangang maging perfecto at laging may sagot para makatulong. Kailangan lang nating maging matapang na masugatan kasama nila. Kaya ang tanong namin sa iyo bago tayo magtapos, sino sa buhay mo ngayon ang hindi na kailangan ng isang pangpangaral o malaking event o mabilisang solusyon? Sino sa paligid mo ang naghihintay lang na makita ang lampara mong nakasindi? Paano kung ang pinakamabisang magagawa mo ngayong araw ay hindi ang magsalita, kundi ang manatili? Subukan mong tumabi, manatili at hayaan ang presensya mo ang gumawa ng pangmatagalang epekto. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuri na ito. Hanggang sa muli,